Okay. Hallelujah. Praise the Lord. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Mag-greet na ako ngayon. Merry Christmas sa inyong lahat. Praise the Lord. At oras na po para tayo ay makinig sa salita ng Panginoon kagaya ng sabi ng INSI natin. Okay, at tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa oras na ito na kami po ay makinig sa iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang magbigay ng pangunawa sa amin para matanggap at maunawaan namin kung ano man ang kagustuhan mo na pakinggan namin sa umagang ito. Dalangin ko po, Diyos, na pagpalain mo lahat ng aming mga kapatid na nakikinig sa umagang ito, Panginoon. Father, thank you. We give you the glory. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Good morning again sa bawat isa. Pasko na. Ilang araw na lang at magto-25 na. Again, Merry Christmas sa inyong lahat. Hallelujah. Praise the Lord. At sa umagang ito, mga kaibigan, ang ating papag-aralan ay mula po sa Acts chapter 3. Alam ko po na bawat isa sa atin may problema. Sigurado po yan. Kung normal ka, hindi mawawala ang problema. Siguro, hindi ko po alam kung ano po ang problema ng bawat isa. Pero ang masasabi ko, na may siguradong bagay na mangyari, ang Diyos ang kasagutan ng lahat. Okay? Problema man sa pamilya, problema man sa personal man na problema, or ang iba naman na may karamdaman, yan ang problema. Kaya sa umagang ito, lahat ng problema may solusyon. At ang solusyon ay ang ating Panginoon. Pero hindi lang po basta mabigyan ng solusyon na wala tayong gagawin. Kailangan may gagawin tayo. Kaya sa umagang ito, may I see the hands? Tingnan ko nga yung kamay ng may problema. Okay? Ayan, almost lahat. Yan. Tingnan ko nga ang kamay ng mga may problema sa kalusugan. Or may sakit. Or may emotional na problema. May financial na problema. Ang dami. May physical na problema. Yan. Okay. Anyway, this morning, titignan po natin ang salita ng Panginoon. At magsisimula po ako ng ganito. Mayroon pong istorya dito po sa Acts chapter 3. Isang araw, sila Pedro at John ay pupunta doon po sa templo upang manalangin. 3:00 ng hapon. Hindi ko alam kung dito sa Asia or kwan ang oras. Pero syempre sa Israel, ano? Now, sabi niya, may isang tao doon na pilay, lumpo, okay? Mula noong naipanganak. Kaya ang ginagawa nila ay dinadala itong tao doon po sa templo. Doon po sa templo, doon sa malapit sa, sabi doon, gate na beautiful gate. Or magandang gate, doon daw, palaging dinadala, araw-araw,
para mamalimos itong pilay na ito or lumpo. Isang araw, nakita niya sila Pedro at John na papunta doon sa templo. Ito na. Tinignan siya ni na Pedro at Juan. Sabi niya dito. Okay, basahin muna natin. Sabi niya, nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok. Yan, papasok sila Pedro at Juan doon sa templo. Humingi siya ng limos. Itong pilay na ito, humingi siya ng limos. Tapos, tinitigan siya nila Pedro at Juan. Siyempre, tinitigan nila Pedro at Juan itong pilay na ito. Pagkatapos, siguro itong pilay na ito ay ang akala niya may ibibigay sila Pedro at saka Juan sa kanya. Pero sabi niya, pagkatapos sinabi ni Pedro sa kanya, tumingin ka sa amin. Tumingin ka sa amin. Okay? At tumingin ang lalaki sa kanila na naghihintay ng malimusan. Siyempre, ni-expect niya na sila Pedro at Juan may maibibigay sa kanila, sa kanya. Pero makita natin dito, sabi niya, ngunit sinabi ni Pedro sa kanya, wala akong ni isang kusing. Wala akong ni isang kusing na ibibigay sa iyo, sabi niya. Ngunit, ibibigay ko sa iyo kung anong mayroon ako, sabi ni Pedro. At ano ang mayroon sa kanya, sabi niya dito, sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Walang perang naibigay, walang tinapay na naibigay, walang anumang bagay na ibigay. Pero sabi niya, wala akong maibigay sa iyo, kundi kung ano man ang mayroon sa akin. At sinabi niya, sa pangalan ni Jesucristo, tumindig ka. Praise the Lord. Sabi ni Peter, silver and gold I do not have. Pero kung ano ang mayroon sa akin, tumayo ka at lumakad ka. Okay? Sa verse 7, ano ang sabi doon sa verse 7? So, ang mayroon kay Pedro at saka Juan, ang Panginoon. Kaya sa verse 7, sabi niya, taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles become strong. Ang ginawa niya, hinawakan niya ang kamay, yung taong yan. Hinawakan niya ang kamay, tinulungan niya para tumayo, at sabi dito, instantly, yung paa, yung lalaking yan, ay lumakas. At siya po ay tumindig. Hallelujah! Praise the Lord. At sabi niya sa verse 8, he jumped to his feet. Kaya tumalon siya. He jumped to his feet and he began to walk. Yan. Tumalon siya tapos nagpupuri sa Panginoon. Nagpapasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah! At siya po ay lumalakad. At sabi niya dito, then he went with them into the temple's court, walking and jumping and praising God. Sumama ang lalaking ito kina Pedro at Juan. At sabi niya dito sa salita ng Panginoon, walking and jumping and praising God. Hallelujah! Sumunod siya. Siya po ay tumatalon at sabi niya, walking and jumping and praising God. Kaya yan po yung awit na
walking and praising and walking and jumping and praising God. Yan po. Tumatalon siya, nagdadalak siya, dahil instantly he was healed. At makita natin dito, when all the people saw him walking and praising, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful. And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Yan, makita natin dito, nung nagkita ng mga tao na siya po ay lumalakad at tumatalon na nagpupuri sa Panginoon, na-recognize nila yung taong yan na nagpupuri sa Panginoon. Yan po ang lumpo na nandoon po sa palaging nandoon po sa Gate of Beautiful na namamalimos. Nakita nila at sila po ay nag-wonder, sila po ay nagpuri sa Panginoon dahil yung palaging nakikita nila na nagpapalimos doon po sa Gate of Beautiful ay nagamot na, nagpupuri na sa Panginoon. Praise the Lord. Kaya makita natin dito, imagine, imagine, siya po ay pilay mula pong ipinanganak. Araw-araw, dinadala po, they carried him, dinadala doon sa gate na yan para magpalimos. Pero nakita natin dito ang mga alagad ng Diyos, sila Pedro at Juan. Sabi nila, wala kaming maibibigay sa iyo. Wala kaming maibibigay na pera, silver and gold. Wala sa amin. Pero kung ano ang mayroon sa amin, iyan ang ibibigay namin sa iyo. Ano po yun, sabi nila? Sa pangalan ni Jesucristo. Sa pangalan ni Jesucristo, tumindig ka. You will be healed. You stand and be healed in the name of Jesus. At yan na nangyari sa taong ito, mga kaibigan. Kaya makita natin, mga kapatid, na ang Diyos nila Pedro at Juan ay makapangyarihan. Makapangyarihan. Siya po ang nagpagaling sa taong ito. At alam ninyo, mga kapatid, sabi niya sa Hebreo chapter 13, 13 verse 8, sabi niya dito, si Jesucristo ay hindi nagbabago. Napakaganda, no? Si Jesucristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganon din siya ngayon at magpakailanman. Napakaganda, no? Si Jesucristo ay hindi nagbabago. Kung sino siya noon, ganon din siya ngayon at magpakailanman. At kung ang Diyos nila Juan, nila Pedro, ay makapangyarihan, siya po ang gumawa ng paraan, siya po ang gumamot doon sa tao na mula noong ipinanganak ka, ay siya po ay lumpo. Pinagaling niya. Kung siya ay parehas, hindi nagbabago. Ngayon, noon, at magpakailanman. Pwede din gumawa ng ang Diyos ng himala sa buhay mo ngayon. Pwedeng gagawa ng milagro sa buhay mo ngayon. Ano man ang problema mo, ano man ang kalagayan mo, ang Diyos hindi nagbabago. Pwede siyang kumilos ngayon sa buhay mo. Pwedeng kumilos bukas sa buhay mo. At hindi nagbabago magpakailanman. Kaya kung ano ang ginagawa ng ating Panginoon noon, pwede niyang gawin ngayon sa iyo. Kaya doon po, tingnan natin, sa Matthew chapter 4 verse 23. Sabi niya dito, doon ay Matthew chapter 4
verse 23. Makita po natin dito, mga kaibigan, ang ating Panginoon, noong nandito siya sa lupa, alam ninyo, ang ginagawa niya, pumupunta doon sa iba't ibang lugar. Ano ang ginagawa niya? Siya po ay tinitingnan niya, ibinabahagi niya ang gospel. At hindi lang yon, ginagamot niya ang lahat ng klase ng sakit. Kaya sabi natin kanina sa Hebreo, ang Diyos ay parihas hindi nagbabago. Kung yan ang ginagawa niya noon, pwede niyang gawin din ngayon sa buhay mo, kapatid. Ano man ang problema mo, ano man ang kabigatan mo, ano man ang sitwasyon mo, alam mo, mga kaibigan, makapangyarihan ng Diyos. Kahit ang pamilya mo, ano man ang sitwasyon ng pamilya mo, ano man ang problema ng pamilya mo, mga kapatid, mga kaibigan, hindi nagbabago ang Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos, pwedeng kumilos sa buhay mo ngayon. Kaya ang gagawin natin ngayon, mga kaibigan, ang gagawin natin ngayon, bago tayo manalangin, ito po ang gusto kong gawin natin. Sabi ko nga kanina, bawat isa sa atin may problema. Alam ko po yun. Pero, gusto kong malaman natin at may tanim sa puso natin na may Diyos na makapangyarihan. Hindi nagbabago. Siya ay parihas noon, ngayon at magpakailanman. Kaya kung ginamot niya ang may sakit mula noong ipinanganak ka, pwedeng kikilos din ang Panginoon sa buhay mo ngayon. Pwedeng gagawa ng himala ang Panginoon sa buhay mo ngayon. Kahit ang problema mo. Pero may dalawang gusto kong ipaalam sa atin. Okay? Ang gagawin natin, tayo'y manalangin. Tayo manalangin, yung sabi ng salita ng Panginoon na kung manalangin tayo, ipanalangin natin, kailangan na maniwala tayo. Maniwala tayo na hindi tayo magda-doubt. Hindi tayo magda-doubt sa ating puso. Yung faith natin na ang Diyos noon ay pwedeng kumilos ngayon, naggagawa ng himala, pwedeng gagawin ng Panginoon yan, pero kailangang maniwala tayo na hindi tayo magda-doubt. Pangalawa, kailangan na, alam ninyo, healing comes through forgiveness. Importante ito. Healing comes through forgiveness. Kailangan din na kung may hinanakit ng ating puso sa kapwa natin, patawarin natin para walang hadlang sa ating healing. Walang hadlang na pakinggan ng Panginoon ang ating panalangin. Kaya sa oras na ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay tayo po ay manalangin. We will pray. And idulog po natin sa Panginoon kung ano po ang problema natin. At sa kaunting minuto, sa sandaling minuto, gusto ko po na tayo po ay yumuko. Tayo po ay yumuko at ipanalangin. Sabihin mo sa Panginoon ang problema mo. Sabihin mo sa Panginoon kung ano ang kabigatan mo. Then after that, we will pray. We will pray. Even just sandali lang. Yumuko tayong lahat. Sabihin mo sa Panginoon, huwag kang mahiya. Sabihin mo sa Panginoon kung ano ang problema mo, ano po ang gusto mong gagawin ng Panginoon sa buhay mo ngayon. Sabihin mo sa Kanya. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, pakinggan mo. Alam mo po ang puso ng aking mga kapatiran, ang aking kapamilya. Alam mo po, Panginoon, kung ano po ang kanilang kabigatan. Sa oras na ito, Panginoon, sila po ay dumudulog sa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Look down from heaven, Lord. Look down from heaven, O Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige, itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Taas natin ang kamay natin sa Panginoon.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Itaas natin ang kamay natin. Sa pangalan ni Jesus, I will pray, O God. Dalangin ko po, Panginoon. Alam mo po, Diyos, ang kanilang puso. Alam mo po, Diyos, ang kanilang kabigatan. Alam mo po, Panginoon, kung ano ang kanilang sitwasyon. Alam mo po kung ano ang kanilang mga dalangin, kanilang mga sakit, kanilang mga kabigatan, physical sickness, emotional, and lahat, Panginoon. I pray for your touching power upon each one of them. And I come against the spirit of sickness. Ano man ang mga sakit nila, Panginoon, I come against it in the name of Jesus. In the name of Jesus, I come against the power of darkness. I come against the power of the enemy. I come against the power of sickness in Jesus' name. Physically, emotionally as well. Lord, let healing flow upon each one of them. Let healing flow upon each one of them. Let your touching power be upon each one of them. In the name of Jesus. Lord, in the name of Jesus. Touch them right now, Lord. Touch them right now, Lord God. Strengthen, empower them, and heal them, Lord. In the mighty name of Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na tinugon mo ang aming panalangin. Tinugon mo ang kanilang pangangailangan. Tinugon mo ang kanilang mga daing, Panginoon. Dahil yan po ang kagustuhan mo. At sinabi mo, ikaw ay parihas hindi nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat, O Diyos. Touch them right now, O Lord God. And even comfort and strength be upon each one of them. Kahit sa pamilya nila, ano man ang problema, ano man ang sakit ng Panginoon, ang kanilang pamilya, pwede kang kumilos even right now, Lord. You can touch them and heal them, Lord, in the mighty name of Jesus. Father, thank you. Salamat po, Panginoon. Salamat at inaangkin po namin, Panginoon, ang kasagutan ng aming panalangin. Salamat, O Diyos, dahil patuloy kang kumikilos sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy na pagpalain mo ang kanilang buhay, pagpalain mo ang kanilang pamilya, at sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. Father, thank you. Ikaw po ang kasagutan ng lahat-lahat ng aming sitwasyon at aming problema. Purihin ka namin, Diyos. Pasalamatan ka namin dahil alam po namin, Panginoon, na pinakinggan mo ang aming panalangin. And we receive it, Lord, in the name of Jesus. Father, thank you. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, God bless you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. God bless you. At ibalik ko po sa MC natin. Praise the Lord. Hallelujah. Kumaway nga yung mga pinagaling ni Lord ngayon. Okay, ayan. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa kanyang kapangyarihan na laging binibigay niya sa atin para tayo po ay maging malakas. Amen? Kahit may problema, tayo pong lahat ay may kalakasan dahil naniniwala po tayo at nananampalataya po tayo sa ating Panginoong Jesus. Okay, so ngayon po dadako tayo. Thank you po, Pastora Evelyn. God bless you din po. At dadako po tayo sa ating paghahandog naman ng ating mga presentation sa ating Panginoon bilang papuri natin sa kanyang banal na pangalan. Kaya yan, magkakasunod-sunod po from 1 to 4. I think we have 4 here. Okay, so uunahin po muna natin. So bago po tayo pumunta sa presentation, muli po inaanyayahan ko po ang bawat isa na isulat po ninyo ang inyong mga prayer request para po ipanalangin po ng buong team natin. Alam nyo, fino-forward po namin yung mga prayer request ninyo sa mga prayer warriors po ng family ng Free Believers. Okay? So, yan po. Una pong magtatanghal sa atin ay ang mga kapatid po natin mula po sa Binalbagan District Jail.
Mga kapatid natin dyan sa Binalbagan, kayo na po mga kapatid. Please unmute po. Mga kapatid dyan sa Binalbagan. Okay, so habang hinihintay po natin ang mga kapatid natin sa Binalbagan District Jail for their presentation, sige, unahin muna natin ang mga kapatid natin mula po sa Calabarzon, San Mateo Municipal Jail Female Dorm. Sige, kayo muna mga kapatid dyan sa San Mateo. Paki-unmute po. Good morning! Sige, go ahead po.